ang isang ibibigay ko sanang dahilan para sa aking pagboto tutol sa 2026 GAA. Maraming mga magandang improvements sa 2026 GAA, pero sa approval on third reading sa Kongreso, biglang lumabas ang pagtaas ng sarili nating budget ng 10.5 billion pesos na ang MOOE doon ay 7.8 billion pesos. Na ang lumalabas po 18.58 billion ang buong MOOE budget ng Kongreso na malaking bahagi nito ay napupunta direkta sa mga congressman na hindi kailangan bigyan ng resibo. Ito po ay liquidation by certification. Hindi ko naman po sinasabi na mali ito, pero ang sinasabi ko, dapat ipaliwanag. At dapat hindi lang bigla ang sinisingit ito na walang debate. Hanap ko yung bonus. Pero una sa lahat, siguro kailangan mo natin banggitin, no? Talagang meron po talaga pattern ng mga kasinungalingan, falsities, inaccuracies eh. Si Congressman Leviste at isa na naman po ito doon sa mga halimbawa po noon. Ano? Kasi una sa lahat, hindi ko totoo may 2 million ng Christmas bonus. No? So, ibig sabihin, meron ho, may mga binigay pong mga kapirahan para sa mga opisina ng mga kongresista. Para sa mga aktibidad at mga programa at gawain na ginagawa po ng mga kongresista. Papalusot na naman si Terry Ragapiton kung saan daw ay hindi daw tinatawag na Christmas bonus yun dahil ito'y tawag daw na expenses. Eh, tama naman yung sinabi ni Leviste na kung bakit tinataon sa eleksyon o sa botohan ng budget. Diba? Para sa gano'n, pag bumoto ka at nag-agree ka, meron kang bonus na 1.5 million at pagdating ng December, meron kang matatanggap na 2 million, di ba? Sana all! Yan, pagkahamlet ng mga nasa buhay na sa Kongreso, di ba? Palusot pa nila na expenses, nagkato ganyan, pagdating sa barangay. Pero ang totoo, para sa kanila talaga yun, kasi para sa puso nila, para sa sariling interest na. Magandang araw sa atin lahat mga bossing. Muling nagbabalik RMG News TV. Ayan, panibagong araw, panibagong fake news. Another day, another fake news mga bossing. And bago lahat, umpisa natin lahat mga boss. Bali, binabati ko nga pa ng Happy New Year sa atin lahat mga bossing. Happy New Year. Panibagong taon na naman tayo mga bossing, panibagong tsismisan na naman. So, bali matagal tayo hindi nag-upload mga bossing. Siguro kulang-kulang 1 linggo din dahil nagbakasyon po tayo sa Quezon Province, kasama nating pamilya. So, ngayon lang ulit tayo magbabalik ng dito sa pagre-reaction video. Pero ang topic pala nating mga bossing ngayon ay tungkol dito kay ah Congressman Lebistre na kung saan, tinatawag daw itong Christmas bonus, itong binigay sa mga kongresista na tig-2 million. Kasama po si Kong Lebistre dito. So, pero pinabalaan na naman daw po 'yan ni, ah, Ridon na kung saan hindi daw bonus ito, hindi daw 'to ay mapupunta sa mga wallet ng mga kongresista kundi daw, ito ay mapupunta sa mga Christmas party daw ng bawat barangay. Oh, shit. Talaga ba, Ridon? Mapupunta ba talaga? Oo. Kaso ang problema walang resibo, kaya talagang may kaduda-duda ito sa budget na binigay dito para sa mga kongresista. So, bago natin umpisan mga boss ang video, ayan, muli inimbitahan ko kayong mag-subscribe kung di pa Huwag ka mong nakasubscribe sa subukan. ating YouTube channel mga bossing. Ayan, inimbitahan kayo mag-subscribe. Ayan, click nyo lamang po yung subscribe button natin para sa ganun maging update kayo sa ating mga video. Pero hindi lamang subscribe mga bossing mag-comment, like, share kayo para sa ganun mai-shoutout ko kayo sa paparating na i-upload pa nating mga video. So, ano pang hinihintay natin mga bossing? Umpisa natin panonood. Let's go! Grabe, sama ang mukha ni Ibiste, oh. Opo, ang isang ibibigay ko sanang dahilan para sa aking pagboto tutol sa 2026 GAA. Maraming mga magandang improvements sa 2026 GAA, pero sa approval on third reading sa Kongreso, biglang lumabas ang pagtaas ng sarili nating budget
ng 10.5 billion pesos na ang MOOE doon ay 7.8 billion pesos. Na ang lumalabas po, 18.58 billion ang buong MOOE budget ng Kongreso na malaking bahagi nito ay napupunta direkta sa mga congressman na hindi kailangan magbigay ng mga resibo. Ito po ay liquidation by certification. Hindi ko naman po sinasabi na mali ito. Pero ang sinasabi ko, dapat ipaliwanag. At dapat hindi lang bigla ang sinisingit ito na walang debate. At ang uses nito ay hindi din po malinaw para sa akin. Pero ang isang maaari ko pong ibahagi sa inyong lahat ngayon ay, kung hindi po ako nagkakamali, sir, meron 2 million pesos cash na pwedeng i-pick up ng mga congressman ngayong linggong ito. At baka yung iba, mas mataas, baka yung iba, for whatever reason, hindi binibigyan. Hindi ko po alam kasi hindi ko po kinukuha yung akin. Pero mabuti po na malaman ng publiko, may ganitong klaseng mga bonus na nagkataon ay halos kasabay ng approval ng budget. Nung Oktubre din, dagdagdagan ko po, may 1.5 million pesos na ibinigay sa araw ng pagboto para sa budget. At buwan-buwan, meron pong mahigit kumulang 1 million pesos per member. Ang lumalabas po, ang isang representante ay may 20 million pesos of MOOE at sweldo kada taon. Times 318, ito po ay mahigit 6 billion pesos. Ang MOOE budget ay itinaas ng 7.8 billion pesos. Kaya in some ways po, maaari nating sabihin na ang itinaas ng Kongreso para sa sarili ay napupunta balik sa mga nag-decide na itaas ang sariling budget. Kaya, I think through the parties. So may 2 million nga na Christmas bonus? Kasi sabi ni Kong Erisi wala. Baka sa minority po, wala. Kaya nga, ang panawagan ko, transparency. Hindi. Yung sinasabi niya 20 million a year. Majority. Hindi. Sa akin, siguro mga 20 million a year. Wala pa naman akong 1 year, pero kung yung natatanggap ko every month, siguro mga aabutin yun, 20 million a year. Pero ang ginagasta ko para sa district ko, district office, I'm paying district fees. Ang sweldo ng mga tao ko doon sa district, 600,000 a month. Lahat ng mga kailangan doon, supplies, kulang pa yun. And Kaya nga, baka nagdagdag dahil kulang. ang punto ko po ay hindi na mali ito. Pero dapat may transparency. Saan nyo na lang nakuha? Saan ba galing? Ito po ay galing sa MOOE fund. Opo. Or I don't know kung fungible naman yung funds. Pero you can really verify. May binibigyan ngayon na 2 million cash per congressman ngayong linggo. At ang panawagan ko, huwag tigilin necessarily ang mga practice na ito. Pero maging transparent tayo sa publiko. Lalong-lalo na dahil ito po ang main point ko, hindi yung use nito, pero yung proseso. Ang panawagan ko, idebate natin lahat ng mga budget, lalo na yung mga ini-increasean ng budget dahil ang Kongreso ay nagtaas ng sariling budget ng 10.5 billion pesos na walang debate. At ayaw ko pong sabihin na ginagawa ito na walang nag-question, kaya nagpahayag po ako para lang on the record na hindi ito naaprubahan na walang nag-question. May nag-question pero hindi pinagbigyan tayo na talakayin ito sa Kongreso ngayong araw. Dagdagan ko po isang bagay pa. Yung MOOE fund na to, kasama din syempre ang pagbayad ng electric, water bills, iba pang mga necessary expenses ng Kongreso. Kasama din po dito ang bayad sa mga consultants. Marami pong mga consultants na kausap po sa Kongreso, binabayaran sila sa cash. Supot, backpack, maleta. Ang joke ng iba, baka may maleta din. At ang punto ko, kung may mga consultants tayo na lehitimo naman, bakit natin lang hindi ideklara? Bakit hindi tayo maging transparent sa use ng pera ng bayan? At panghuli, I'm sorry to bring this up, pero ito ay dahil nga napansin ko, daming mga trolls sa social media, may deklaradong programa ang House of Representatives, ang CARES program. At ang sa CARES program na to, ang mga congressman ay binibigyan ng 10 to 100 slots para sa mga keyboard warriors. At ang panawagan ko ay maging transparent tayo para sa mga miyembro ng CARES program. I'm sorry if there are members of the House
who will disagree with what I'm saying, but at least I'm asking that we be transparent on this para wala na pong spekulasyon sa mga use of funds na ito. Maraming salamat po. Hinahanap ko yung bonus. Pero una sa lahat, siguro kailangan mo natin banggitin, no? Talagang meron po talagang pattern ng mga kasinungalingan, falsities, inaccuracies si Congressman Leviste at isa na naman po ito doon sa mga halimbawa po noon. Ano? Kasi una sa lahat, hindi ho totoo may 2 million ng Christmas bonus. No? So, ibig sabihin, may mga binigay pong mga kapirahan para sa mga opisina ng mga kongresista, para sa mga aktibidad at mga programa at gawain na ginagawa po ng mga kongresista. So, ibig sabihin, hindi ho yan para pirahin o para gamitin sa kapritsyo. Dahil ang bonus ho ay yung pong 13th month tsaka 14th month pay lang ho na ibinibigay ho sa lahat ng mga kawani ng gobyerno. So, ito pong 2 million na sinasabi niya Christmas bonus. Una, hindi po ito Christmas bonus. Pangalawa, hindi po ito ngayon lang nangyari. In fact, mula nung nagsimula ako sa Kongreso noong 2013, meron na pong mga ganyang mga cheque kapirahan na ibinibigay para sa mga programa, aktibidad at gawain po ng mga opisina ng mga kongresista. Para ho pagtugmain lang natin, baka meron lang kumbaga issue dun sa definition of terms. Yung kaperahan bang binabanggit mo na yun, aabot ba ng 2 million yun? Dati, I think mas maliit, no? Noong 2013. Pero again, ito po ay mga hindi para sa sahod o salapi ng kongresista mismo, kundi para sa mga opisina. So, ibig sabihin, dagdag ho yan sa mga panggasto sa mga aktibidad at mga programa po ng mga kongresista at opisina. So anong tamang term doon kung kapag dinidistribute sa inyo yung ganong halaga tuwing bandang year-end, kung hindi siya bonus? Ano, expenses. Mga kasama yan doon sa listahan po ng mga iba't ibang mga extraordinary miscellaneous expenses na ibinibigay sa mga opisina. No? So, I think yun yung kailangan ho nating gawin pong definition doon. No? Ibig sabihin, hindi yan napupunta sa mga wallet at pitaka, pang bakasyon at kapritsyo ng pong mga kongresista. Pero Kundi ginagamit yan para sa mga aktibidad, gawain at programa ng mga opisina. Opo, yun hong kaperahan na binabanggit mong na yun, Kong Terry, ay aabutin nga ba ng 2 milyon? I think ito pong huli. Umabot po ng 2 milyon. Yung pong inilabas po ng huling araw po ng Kongreso. Opo, at saan ho nang gagaling yung ganong klase ng pondo na ibinibigay sa opisina ng mga kongresista sa mga buwan ng Disyembre? Kasama ho yan sa House budget, no? So, ibig sabihin, kasama ho yan doon sa mga miscellaneous and operating maintenance expenses po ng Kongreso, no? So, ibig sabihin, bawat opisina, bawat kongresista, bawat departamento, I think yan po yung sum total nito po mga gastusin po. At sino pong nagde-decide kung magkano po ang idinidistribute na budget sa ganon, Kong? At equally ba talagang amount na natatanggap? O standard ba yun? I think regular po yan eh. Regular po yan even across administrations, across speakerships, across regimes. I think yan po yung typically binibigay po at the end of mga sessions pagka ho nagkakabreak. Kasi syempre may patlang ho, no? Na I think mga 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan in between sessions. So yan po yung mga binibigay panggastos po sa mga opisina. Doon sa panahon ho na hindi nakakapunta sa Kongreso, yung pong mga kinatawan. No? So I think, kasi ang original na binabanggit ni Congressman Leviste, ito daw pong mga pera na ito ay una ginagamit para sa pag-aproba ng pong mga budget. No? Budget, basically, ng national budget po natin. Hindi yun totoo. Kumbaga, katulad ng binigay ni Congresswoman Swansing, hindi ko binibili yung boto ng mga kongresista. So, whether bumoto ka ng oo o hindi, dyan po sa national budget po natin, yan pong kapirahan para sa operations ng opisina ay ibibigay po ng Kongreso para sa kanila pong mga programa at mga aktibidad. Unang sasabihin ko ay pasasalamat sa kanya at kay Deputy Speaker Ronnie Puno na inamin nila na may 2 million na ibinigay talaga sa nakaraang linggo. Yung mga iba, dinenay. Yung iba, sinabi na hindi nila sigurado magkano. Talagang may 2 million na binigay. At I think yung pinag-uusapan na lang, ito ba ay para sa sarili o para sa mga ating distrito? At I totally agree, ito po ay para sa ating mga distrito. At sinabi nga po ni DS Ronnie Puno na may mga Christmas parties ang ating mga barangay captains, may mga health activities, may iba pang mga holiday events. At
Ang punto ko lang po, una, bakit hindi namin kailangan bigyan ng resibo ang Kongreso? Kasi ito po ay liquidation by certification. Pangalawa po, bakit yung pagtaas ng budget nito ay hindi tinalakay sa Kongreso? Kasi ito po ay totoo ha, wala yung 18.58 billion figure sa committee report. Lumabas lang po siya sa substitute bill. Kaya kahit na may chance to discuss the budget, after the discussions lang po ng budget, lumabas yung pagtaas ng 7.8 billion pesos additional. At ang panawagan ko lang po ay hindi naman tanggalin ang mga benepisyo ng mga kongresista. Pero maging transparent tayo, lalong-lalo po dahil pag self-dealing, dapat mas mataas pa ang standards para sa transparency. Ano po yung 18 point something, sir, na nabanggit po ninyo? Yung 18 point something na billion? Yun po yung total MOOE budget. And actually, pinadala ko po sa inyong staff yung screenshot mula sa budget. May breakdown nito. Traveling expenses, training expenses, supplies and materials, utilities, communication, professional services, confidential intelligence and extraordinary expenses, general services, repairs, maintenance, travel insurance, and other maintenance expenses. Tapos meron din other maintenance and operating expenses na walang breakdown. Kaya ang maganda sana, ang Kongreso na lang ang magbigay ng mga detalye kung saan napupunta ang bawat isa sa mga line items na ito na naglalaman ng 18.578 billion pesos na MOOE budget. Doon po Dahil ba doon po ba hinugot 'yon, sir, yung tig to 2 million po na dinistribute sa mga congressman? I think so. At ang punto ko po ay hindi naman tayo nagdi-disagree on the amounts kasi sinabi nila nga may 2M. Tapos sinabi nila ito ay para sa ibang mga expenses. Meron tayong 13th and 14th month tulad ng sinabi po ni Kong Redon. Tapos yung mga check na in-upload ko po sa aking Facebook, nilinaw ko po sa caption mula sa simula pa, ito po ay mga check na pwede kong kunin sana noong Oktubre dahil ako ay bagong congressman na hindi ko kinuha. Ito po ay mix ng mga sweldo ko, pero karamihan po doon yung mga MOOE office budget ko. At yung point ko, sa daming ibang mga klaseng cheque, by the way, hindi po siya isang cheque na 2M. May iba-iba kasing mga supposed uses para sa mga MOOE na ibinibigay. Ibigay na lang natin sa publiko yung breakdown ng lahat ng mga checking ito. Ako baga pero hindi isang kung- bagsakan na 2 million. Oo. Hindi po, isang bagsakan na bigay. Pero ang sinabi sa akin ng isa kong kasamahan, parang 4 na cheque siya na tig 500,000. Kaya Pero, mas mabuti Oo. ang Kongreso lang magsabi, sa bahagi nito, ito ay para sa travel, ito ay para sa representation, ito ay para sa other expenses. Buwan-buwan po meron pong kaming ganyan. By the way, maganda din na nabuksan ito kasi hindi lang po yung 2M sa Pasko yung dapat pag-usapan. Dapat yung buong 18.58 Okay. billion Pero pesos kung na ito. maputol lang kita, sa nasabi mo naman, aminado ka na normal naman. Kumbaga talaga namang nangyayari na ibibigay yan. Klaro naman yan. Pero bakit, ang kino-question sa iyo ngayon, ang pahaging mo ay binigay itong pera na ito sa mga kasamahan mo para sa pagboto nila doon sa NEP, May hindi ba? kinalaman nga po ba Na yun? parang merong Ma'am. bilihan ng boto. Ganun po ba ang Ma'am. intensyon ng inyong paglalabas na itong impormasyon na ito? Salamat po ma'am sa pagkakataon na linawin nito. Ang point ko ay sinasabay sa pagboto, hindi lang sa ratification ng BICAM nitong Lunes, pati na rin nung October 13, dun po ako nagpicture ng mga check na in-upload ko sa Facebook dahil nagulat ako. Pagkatapos ng botohan, pumunta ako sa isang kwarto kung saan may pila para mag-pick up ng mga cheque. Oo. At immediately after voting for the budget, ang pick up ng mga cheque. At nung Oktubre po, may 1.5 million pesos on top of the monthly na 1 million pesos MOE plus 300 or so thousand na sweldo. At wala pa pala, by the way, paliwanag para saan yung 1.5 million pesos na ibinigay pagkatapos ng botohan noong Oktubre. Yung 2 million sa Pasko lang po ang pinag-uusapan. Pero I'm pointing out po na nagkataon kasabay siya ng botohan. At
Lalong-lalo po nitong Lunes, gusto ko sanang magbigay ng either privilege speech or explanation of vote, pero wala pang isang minuto at inadjourn na po ang session. Kaya ang lumalabas, boboto ko na lang siguro sa budget kahit na Oo. wala masyadong opportunity para sa diskusyon at nagkataon, meron din 2 million na ibinibigay. So yun na nga mga bossing, hindi na natapos ang ating panonood ng video. Bale, ang reaction na natin mga bossing dito ayun na, sinasabi ko na nga ba, nagpapalusot na naman si Terry Ridon na kung saan daw hindi daw tinatawag na Christmas bonus yun dahil ito'y tawag daw na expenses. Tama naman yung sinabi ni Libiste na kung saan bakit itinataon sa eleksyon o sa botohan ng budget, 'di ba? Para sa gano'n 'pag bumoto ka at nag-agree ka, meron kang bonus na 1.5 million at pagdating ng Disyembre meron kang matatanggap na 2 million, 'di ba? Ganyan kagahaman nitong mga nasa buhay na sa Kongreso, 'di ba? Palusot pa nila na expenses, ganito ganyan, gagamitin sa barangay. Pero ang totoo para sa kanilang talaga yung mga boss, para sa bulsa nila, para sa sariling interest lang. So ayan na mga bossing, kung nagustuhan niyo ating video muli ay inimbita ka kayong mag-subscribe sa ating YouTube channel mga bossing. Ayan o. Subscribe, subscribe lamang po kayo dyan mga boss para sa maging update kayo sa ating mga i-upload pa next video. Yun lang mga bossing. Have a nice day and Happy New Year. Peace yo.